ngayon. Kaso hindi natin masisisi ang Philippine Coast Guard. Hindi sila armado ng armas at hindi sila otorisadong may pag-away sa China. Tama mga utol, tsaka yung mandato nila ay maximum tolerance. Kasama rin ang Armed Forces of the Philippines sa pagkakaalam ko mga utol. Maximum tolerance. Kumbaga, pababayaan lamang kahit anong aksyong ginagawa ng China, wag lang siguro violenteng pag-atake. Pero yung provokasyon ng mga pangbobomba ng tubig, bawal pa silang mag-retaliate tungkol doon. Okay, yun yung pagkakaalam ko na mandato ng ating Philippine Navy at ng Philippine Coast Guard. At saka ang Philippine Coast Guard natin ay hindi sakop ng ating Armed Forces of the Philippines. Parang separate entity sila. Okay? Ayan o, Chinese vessel na nangongolekta ng water sample sa Ayungin Shoal, pinalayas ng mga tropa ng BRP Sierra Madre. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Sa patuloy na pag-init ng panahon, mga utol, talagang umiinit rin lalo ang tensyon dyan sa West Philippine Sea. Partikular sa mga ginagawa nitong China dahil ito na naman. Dahil may sinimulang annual balikatan exercise in between United States of America at ang Pilipinas. Ngunit sa pagsisimula pa lamang nito, mga utol, napansin na may mga Chinese vessel na nagmamanman di umano sa sinasagawang balikatan exercise. So yun ang ating aalamin mga utol. Dito muna tayo sa UNTV News and Rescue, no. Tatlong Chinese research vessel na mataan sa Ayungin Shoal. Nakalabas na ng Philippine Exclusive Economic Zone. Ang tatlong Chinese research vessel na unang nakita sa Ayungin Shoal o pumasok sa lugar noong April 21. Mga utol, no, pumasok sa ating exclusive economic zone. Napakatatapang ng ginagawa nila, no? Dahil yan sa ginaganap na balikatan exercise, no? Ginaganap hanggang ngayon kasalukuyan. So April 22 ito nagsimula. Matatapos yata kung hindi ako nagkakamali ngayong May 18. Okay? Sa Armed Forces of the Philippines o AFP, lumabas na aniya ito ng Ayungin noong April 26 at huling namataan ng mga otoridad sa Pag-asa Island nitong Miyerkules, May 1. O yan mga utol, no? Meron na naman, no? So umiikot lamang sila dyan sa vicinity o sa West Philippine Sea, mga utol. Dumako na tayo sa featured video natin na mula kay Melbs Castle. Pakisubscribe siya mga utol, pakilike na rin yung video. Tatlong barko ng China pinalayas at tinaboy sa Ayungin. Ganito dapat Philippine Coast Guard walang takot pumalag sa China. Pero sabi nga ni Commodore Tariela, hindi dapat tayo nagpapaprovoke sa ginagawa ng China. So pakinggan muna natin to. Kung ang Philippine Coast Guard takot pang lumaban, ibahin mo ang sundalo ng Philippine Navy. Tama. Tatlong barko ng China ang nakita sa Ayungin Shoal. Pinalayas at itinaboy ito. Kung ganito lang sana ang aksyon, edi wala sana tayong problema ngayon. Kaso hindi natin masisisi ang Philippine Coast Guard. Hindi sila armado ng armas at hindi sila otorisadong may pag-away sa China. Tama mga utol, tsaka yung mandato nila ay maximum tolerance. Kasama rin ang Armed Forces of the Philippines sa pagkakaalam ko mga utol. Maximum tolerance. Kumbaga, pababayaan lamang kahit anong aksyong ginagawa ng China, wag lang siguro violenteng pag-atake. Pero yung provokasyon ng mga pangbobomba ng tubig, bawal pa silang mag-retaliate tungkol doon. Okay, yun yung pagkakaalam ko na mandato ng ating Philippine Navy at ng Philippine Coast Guard. At saka ang Philippine Coast Guard natin ay hindi sakop ng ating Armed Forces of the Philippines. Parang separate entity sila. Okay? Ayan o, Chinese vessel na nangongolekta ng water sample sa Ayungin Shoal, pinalayas ng mga tropa ng BRP Sierra Madre. O napalayas nga ng Philippine Navy. Pero kulang pa rin to, di ba? Tama. Kung tatanungin natin ang Philippine Coast Guard bakit hindi sila pumapalag, sabi ni Commodore J. Tariela, water cannon lang naman. Hanggat maaari raw ayaw ng Pilipinas mapikon. Dahil pag tayo napikon, tayo ang lugi. Armado. Pero sa totoo lang, ha mga utol, yung ginagawa ng China, yung provokasyon na ginagawa sa atin, paulit-ulit ng China, indikasyon yon na kaya nila tayo. Okay? Yun ay parang statement o mensahe na baliwala kayo sa amin, kahit anong gawin ninyo hindi kami natatakot sa inyo. Parang ganon yung dating ng
China dito. Yun yung statement ng China. Hindi nyo kami mapapaalis. Amin to. Kailangan kayo umalis. Ganon yung statement na pinapakita ng China, hindi lamang sa Pilipinas. Kumbaga, wala kaming parang etong statement ng China, no? Wala kaming pakialam kung sino pang kaalyado ninyo. Basta gagawin namin ang aming gusto. Yung amin nalalaman. So amin ito, etong West Philippine Sea, kayo ang dapat umalis. Wala kaming pakialam kung gaano kalalakas ang inyong kakampi. Parang ganon yung statement na pinalalabas ng China ayon sa kanilang mga aksyong ginagawa. Dahil hindi lang naman isang beses to ginawa nila sa atin, di ba? O ano masasabi nyo? Tuloy muna natin. Paki-comment na lang inyong opinion. Ado ang China, tayo hindi. Are we really prepared? Are we really prepared? Secondly, what do you mean with Italy? Mag-water cannon din? Ang tanong ko kasi lagi kapag sinasabing, ba't di kayo mag-water cannon? Ano ang strategic value ng pag-water cannon? Makikipagbasaan ng tubig? Or are we also going to increase the PSI of the water cannon of the Philippine Coast Guard vessel to also fatally hurt them as well? Is that our game plan here kung yun ang gagawin natin? Obviously not, right? That's why I've always been mentioning the guidance of the Commander-in-Chief, the President of the Philippines, is to make sure that we're going to deal with them professionally. Ayan, maganda rin naman. Sa totoo lamang, parang sinabi na rin naman nila to, no? Naging statement na rin to ng Philippine government na hindi tayo mag-stoop sa level nila. Kumbaga, makikipag-deal nga professionally. Pero ano nga yung lahat na ng halos ng paraan na ginagawa ng ating gobyerno tungkol sa issue dyan sa China, parang hindi naman epektibo. Dahil itong China, talagang disrespectful sila. Tsaka hindi sila totoo sa kanilang mga salita kahit anong diplomasya at pakipag-usap, pakipag-ugnayan, pakipagpulong ang gawin ng Pilipinas sa kanila, sa China, wala rin namang aksyong ginagawa ang China. Bagkos lalo lamang lumalala yung sitwasyon. So, parang nauubusan na tayo, malapit na tayo maubusan ng option. Pero one thing na gusto ko talaga na ginagawa ng ating gobyerno, yung nagpapalakas tayo ng mga kaalyado. Patuloy tayo nagpapalakas ng ating puwersa kasama ng ating mga kaalyado nang sa ganon, etong China hanggang dun lamang ang kanilang kayang gawin. Hindi nila kayang gawin yung umatake talaga. Makipagtoto kasi alam nila kung anong kalalabasan nito. Pero good point naman yung sinasabi ni Commodore Tariela. Okay, pero hanggang saan? Hanggang saan natin ito tolerate yung ginagawa sa atin ng China? Diba? Yun lang yung tanong dyan Kayo, mga utol, ano sa palagay nyo? Comment na lang, tuloy na muna natin to. We should not allow our temper. Minsan, ang sinasabi ko, nakakainis, diba? Nakakalagatan ng ordinaryong Pilipino. Kasi alam naman natin, ang emosyon ng Pilipino, galit na rin sila sa nangyayari na to. Tama. You can just imagine how much anger din ang nararamdaman ng mga tao ng Coast Guard na nandun mismo. Exactly. Dahil sila mismo nakaka-experience. Tama. But again, we're just complying with the guidance of the President. We should not be the reason of escalating tension. We should deal with them professionally. Paulit-ulit na. Galing, no? Galing lang talaga ng yung calmness, no, ng ating Pangulo. Yun ang bagay na bilib ako. Calmness niya doon sa issue. Kasi 'di ba, alam niya na nakakawawa na yung mga tropa natin, yung troops natin. Ang baga talagang humiliated na. Talagang gano'n, literal humiliated na tayo. Nilulumiliate tayo nitong China. Pero hindi pa rin tayo pumapatol. Kasi nga, pag tayo pumatol, parang palalabasin itong China, tayo yung mali sa mundo. Diba? Parang gano'n. So, ano ba inaantay natin? Pero anong inaantay natin? Yun lang yun Matatapos pa ba tong issue na to? Lalo lang yata lumalala. Sa halip na masolusyonan, diba? Mga utol, lalo lang lumalala. Yun parang ganon yung tingin ko dito Okay, so tuloy na muna natin. Ang water cannon ng China, nakakasawa Totoo. Tapos wala pa ring action ang Philippine Coast Guard. Pero ang totoo niyan, hanggang dyan lang ang kaya ng China. Totoo. Bakit? Kasi nababahala pa rin ang mga Chinese gumamit ng armed attack. Takot ang China pag umaksyon na ang US sa pangyayari. Hanggat walang balang pinuputok ang China, walang mutual defense na idideklara. We go back again to the definition of arm attack. Para sa atin, this is still not an arm attack because this remains to be the same.
Ang difference lang naman mula noon hanggang ngayon, ano bang bago? Water cannon. Water cannon pa rin naman ang ginagamit ng China. The only difference perhaps, they are increasing the PSI, the pressure of the water. But as far as the Coast Guard is concerned, this is still not an armed attack. Pero ano palagay nyo? Kung sakali ba nararatratin nitong China Coast Guard ang ating mga Philippine vessel, ano kaya ang mangyayari? Ito ba'y hudyat na ng gera? Ano sa palagay nyo? Okay, comment nyo na lang. Ako, palagay ko, oo. Yan na yun. So, yan yung inaantay. Kumbaga, inuubusan nila tayo ng option nitong China pero para i-deal yung sitwasyon. Pero tayo ay nananatiling calm, relaxed, and ready sa kung anong mga aksyon nila. So, kung hindi sila alis dyan, anong mangyayaring kasunod? Pwedeng gera. Pero wag naman sana kasi pag nagsimula yan, mga utol, talagang wala ng awatan yan. Magdo-domino effect yan sa buong mundo. Magkakampihan na mga bansa at baka worst comes to worst, ito yung maging mitya na ng digmaang pandaigdig. Diba? Kung nagsasawa na kayo sa water cannon ng China, ang Philippine Coast Guard hindi. Sasaluhin lahat ng PCG ang water cannon, maigit lang ang karapatan ng bawat Pilipinong mangingisda. Sisihin man natin sila ng paulit-ulit, pero handa raw nilang protektahan ng ating Filipino fisherman kahit buhay pa ang kapalit. Kawawa rin. The reason why the Philippine government is doing the rotational deployment is to ensure the security and safety of the Filipino fishermen and also to encourage the Filipino fishermen in once again going back to Bao de Masinloc at doon pa uli sila mangisda. So I don't see any reason that it would frighten the Filipino fishermen. Again, despite of all the provocation of the Chinese Coast Guard, our Coast Guard vessel and BFAR remains to be there. This goes to show that we're not going to be deterred. Our Philippine Maritime Forces, whether BFAR or Coast Guard, will still carry out our mission in protecting the interests of the Filipino fishermen. Kayo, sa tingin nyo, tama kayang hindi pumalag ang Philippine Coast Guard dito? O Ano masasabi nyo, mga utol? Tama nga ba ang desisyon ng ating gobyerno? Okay, pero one thing's for sure, no? Ang pinalalabas na mensahe ng China ay kami hindi aalis. Okay? One thing's for sure. So, inuubusan na nila tayo ng option dyan sa issue ng West Philippine Sea. Okay? So, ano pa ang kasunod na mangyayari? Aabot na nga ba ito sa digmaan? Sa violenteng pag-atake o armed attack? Ano sa palagay nyo? Patuloy natin tututukan. Huwag kayong mag-alala, mga utol. Paki-comment ang inyong opinion. Paki-like na rin yung video. Maraming salamat. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-ingat. Keep safe. God bless. At saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat po.